Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Singtahimik ng tubig ang buhay sa Barangay Rio Tuba sa dulo ng Palawan. Dito kung saan nagtatagpo ang alat at tabang. Ang malawak na ilog, bukana ng karagatan. Sa tubig nakakabit ang buhay ng maraming taga rito. Pero hindi lang pala sila ang nakatira sa ilog na ito. Sa ilalim ng tubig na halos walang imik, may nagtatagong panganib. Kalahati ng katawan, ito na lang ang naiwan sa mangingisdang si Edwin Lucero matapos siyang kainin ng buwaya kamakailan. So pupuntahan natin ngayon kung saan kinagat ng buwaya itong si Edwin Lucero. Ang pagkakasabi sa atin, dito lang daw mismo sa Pantalan. Pupunta ba tayo doon? Ayan, ayan. Saan po yung bangka niya? Ayan. Ito yung bangka niya? Itong nandito? Oh, yeah. Alas 2 ng madaling araw nang bumabaraw sa kanyang bangka si Edwin para hakutin ang mga nakuha niyang kahoy. Hinintay siya ng pamilyang bumalik, pero di na siya nakita pa. Pero ilan kasi bahay ito mga bahay itong lugar na to. Ibig sabihin, pumupunta dito yung buwaya? Oo, pumapasok sila rito pagka... Dito mismo sa ilalim dito, ng mga bahay? Suot-suot yan siya, basta't kung saan yung may makita niya, may makakain siya. Sakay ng bangka, hinanap ni Ila ng kanyang kuya Edwin. Sa bungad ng Bakawan, nakumpirma ang kanyang kinatatakutan. Nakita ko yung buhaya, pero ito lang yung nakasakmal sa dito niya kasi medyo agaw liwanag pa lang yun. Oo. Sa ganitong labo ng tubig. Oo. Maninag ko lang So siya. parang hinihila niya yung bangkay. Papunta siya doon, rumbo niya papunta doon, papasok. Papunta siya doon, banda. Papasok siya doon. Makalipas ang ilang minuto, binitiwan din ng buhaya ang kalahati ng katawan ng mangingisda. Hindi ito ang unang beses na may buwayang pumasok sa kanilang komunidad. Ang alam natin, yung mga buwaya, karaniwan, nakatira sila sa mga mangrove areas. Pero sabi ng mga taga Rio Tuba, ngayon daw, pumupunta na rin daw dito sa malapit sa mga bahay, yung mga buwaya. Ano yung sabi niyo, te? Noong nakaraang araw, ma'am, Oo. yung madaling araw, mga alas 2:45. Nung nakarang araw lang? Oo. Kahapon? Dito, Kahapon lang? Kahapon ng madaling araw, alas 2:45. Oo. Dito, malaki itong dagat doon, abot doon. Nasaan yung buwaya? Yun nga, yung hampas ng buntot ba? Na kung sa pa, naghanap na naman siguro yun ng makain. Nakalubog sa tubig ang marami sa mga bahay sa Rio Tuba. Pinagdudugtong-dugtong lang ng mga tulay na kahoy. Sa ngayon, medyo mababaw pa ang tubig. Pero pagkagat ng dilim, ang tubig biglang lumalalim. Mas madali para sa buwaya na makapasok sa komunidad. Nakakita ka na ng buwaya? Wala, ayong Yung? sa likod. Di ba nakita Yung? kayo doon? Sa likod nga lang. Gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki? Parang ano? Parang sobrang dalawang diba? Madalas daw ang mga alaga nilang hayop ang puntirya ng buwaya. Kaya naman ang kanilang mga alagang baboy, itinaas na nila ang kulungan ngayon. Ganito kalaking baboy ang kinain ng buwaya? Opo. Oh, sobrang laki naman, kuya. Aktwal daw nilang nakita ang pag-atake ng buwaya. Pinilit raw nilang patayin ito, pero di nila kinaya ang lakas. Ang baboy na saan? Sa lupa. Natali. Oh, tapos, gumapang ang buhaya? Umakyat ang buhay. Sa lupa? Oo. Ano yun? Tapos, sinakmal. Sinakmal, oo. Oh, tapos, Tapos hinila niya sa tubig. Dahil katulad dito, may mga tulay, hindi sa basta-basta makaano. makalabas. Ng tao. Oo.
Hanggang pinagtulungan siya ng puso. Napatay? Hanggang binitawan ang baboy. Hindi, tumakbo rin buhay. Tumakbo, pero bulag na daw yung mata noon, kabila. Di man nila napatay ang higanteng buhaya, nag-iwan sila ng permanenteng lamat sa hayop. Nabulag daw nila ito. Nung una, di pa gaanong nababahala ang mga tao sa pagpasok ng buhaya sa komunidad. Pero nang kumain na ito ng tao, alam nilang kailangan na nila ng tulong. Bumuo ng isang grupo ng crocodile experts ang Palawan Council for Sustainable Development. Mahigit 10 taon nang nanghuhuli ng buhaya at pinag-aaralan ito ng grupo. Sila ang pirming takbuhan kapag buhaya na ang pinag-usapan. Alas 5 ng hapon, tinahak ng grupo ang malawak na bakawan sa Rio Tuba. Tigil na daw. Isa-isang naglagay ng patibong sa bawat sulok nito. Lalo na sa lugar na itinuturo ng mga taong pinagdalhan umano sa katawan ng biktima. Habang naglalagay ng mga silo, mabilis namang gumapang ang dilim. Kailangan magmadali. Ayon kasi sa mga crocodile experts, pagsapit ng gabi, mas nagiging agresibo ang mga buhaya. Ito ang oras na naghahanap sila ng makakain. Lahat ng gumagalaw sa kanilang teritoryo, maaari nilang puntiryahin. Pauwi na kami nang madaanan naming muli ang bungad ng bakawan malapit sa komunidad. Nang bigla na lamang, Mel, punta mo yung biloto, Mel. Tutumbok na tayo. Hinto. Saglit. Sige, wag na. Wag na. Patay makina. Total, patay makina. Sagad. isang buwaya ang naaninag ng aming ilaw. Dahan-dahang nilapitan ng grupo ang buwaya. Ito na nga ba ang buwayang aming hinahanap?